Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, may mga lumalagotok sa ilalim. Lalong-lalo na pag napadaan daw siya sa humps. Grabe daw ang lakas ng lagotok. Actually, may ginawa akong video nito na ipinakita ko kung paano ko siya chine-check up. At nakita ko nga itong lower suspension arm niya, yung mga bushing, sira na. Kaya ang ginawa ng customer, nireschedule niya na lang para sa paggawa. Tanggalin nyo lang yung cutter pin tsaka itong nut nya dito sa tie rod. Tapos gamit ka ng ball hammer. Paluin mo lang yan, malambot lang yan mga boss. Mas mabilis yung matatanggal. Tapos lipat ka naman dito sa hub mo. Meron niyang nut na number 36. Tatanggalin mo rin yan mga boss. Pag malambot na, pwede mo na yan kamayin para mas mabilis mo siyang matatanggal. Tapos lipat ka naman dito sa brake caliper, meron niya number 17 na bolt. Tatanggalin mo rin yan. Bali 2 piraso yung bolt dyan, taas tsaka baba. Ayan yung una yung nasa taas, tapos meron pa yan sa baba. Pag natanggal mo na yan, pwede mo nang tanggalin itong brake caliper mo. Tapos dito ka naman sa brake hose, pero naman yan 2 bolt na number 10. Ayan yung tinatanggal ko mga boss, dalawa yan. Pag natanggal mo na yung 2 bolt dito sa brake hose, dito ka naman sa ball joint. Meron niya number 17 na nut. Gagamit ka ng socket wrench sa number 17. Tapos dito ka naman sa strut fork niya. Meron niyang bolt na number 17. Tatanggalin mo rin yan. Bolt and nut yan. Paluin mo siya para mas mabilis mong matanggal itong bolt dito sa strut fork niya. Pero wag mo muna siyang tutuluyan. Tanggalin mo muna itong nut dito sa ball joint. Sa upper arm. Gamit ka ng box wrench sa number 17. Pag maluwag na, kamayin mo pero huwag mo nang tatanggalin yung nut. Paluin mo ng ball hammer yan para lumuwag yung ball joint. Ayan di ba? Pwede mo na ngayon tanggalin itong nut niya. Sabi na nag-comment, masyado daw oldies. Yan ba naman sistema na gagamitan mo pa ng special tools yan? Isang palo mo lang tanggal na. Kasi magsisetting-setting ka pa ng special tools. Oldies nga yung pamamaraan pero mas mabilis naman gawin. Na kung sa pagtatrabaho lang ang pag-uusapan, mas gusto ko naman yung ganyang style. Hindi na masyadong maabala pa. Pero kung bamban ka, huwag ka gumamit ng ganyang palo-palo at makakasira ka lang. Baka imbis na yung nakilang patatamaan mo, yung patamaan mo, yung kung ano-ano dyan na masisira, huwag ka na gumamit ng ganyang style. Nakita nyo itong ball joint niya mga boss, kalug na rin siya kaya papalitan ko na rin yan. Balik naman tayo ulit dito sa strut fork niya. Tatanggalin ko na ngayon dyan yung bolt na number 17. Tapos dito naman sa ibabaw niya, number 14 yung bolt dyan. Tatanggalin nyo rin yan para bumitaw itong fork sa shock absorber. Haluin nyo lang yan pababa mga boss, matatanggal na yan. Di ba? Ayan Tapos pagtanggal yung kalug-kalugin nyo lang, mabubulot nyo na itong fork niya. Tapos yung nut dito sa stub link, tanggal na, di ba? Dito ka naman ngayon sa lower suspension mo na. Tatanggalin mo na ngayon yung 3 bolt dyan. Ang size ng 3 bolt na tatanggalin mo dyan is number 19. Pag natanggal mo na yung 3 bolt dyan, meron pa yung isa dito sa harapan ng lower suspension mo. Ayan yung number 19. Luluwagan mo yan para matanggal mo yung bolt na number 19 dyan. Pag maluwag na, pwede mo na siyang kamayin para mabunot mo. At para mailusot mo itong lower arm mo, tatanggalin mo ngayon dyan yung stabilizer bushing mo para bumaba itong stabilizer bar. Di ba nakita nyo, lumuwag na siya. Di madali nyong mailulusot itong lower arm suspension nyo. Importante kasi na dapat madiskarte kayo pag nagkakalas kayo ng mga pang-ilalim para hindi kayo nahihirapan. At kung makikita nyo yung mga bushing, di ba? Talaga durog na siya Alam nyo, may nag-comment sa reels ko. Sabi niya, dapat daw busing lang pinalitan ko. Biro mo 3 busing na yung sira. Nagpapakunwari pa siya na kunwari. Nagmamalasakit siya sa customer. Pero pag siya ang gagawa, kahit na hindi sira, pinapalitan. Parang pinamumukha niya lang sa may-ari sa comment niya na magastos ako, dapat daw busing lang. Di nga. Parang hindi ko kayo kilala. Unang-una, ang suggest niya ng may-ari para hindi naman siya magastos ang gaano. At hindi naman trabaho, assembly na Tama naman siya, assembly naman talaga dapat napalitan na dahil sira na yung 3 busing. Ganon. Sa pagkabit ng bago mga boss, kinakita nyo naman, di ba? Napakasimple lang naman ikabit ng bago niyan, Unahin nyo dito sa left side, yung bolt na number 19. Tapos dito naman sa right side, yung 3 bolt, ayan, I-ano mo lang, iayos mo lang, kamayin mo lang muna pag nagkabit kayo ng bolt mga boss para sigurado kayong hindi kayo makalos thread. Dapat makapaan nyo ng maayos yung thread niyan. Tsaka nyo ngayon gamitan ng impact wrench nyo kung meron kayong impact wrench. Pag wala naman, pwede naman yung ratchet lang or kung wala talaga, pwede naman box wrench lang. Okay na yun, basta mahigpitan mo, mahalaga. Napansin nyo yung paggamit ko ng impact wrench, di ba? Una, mahina lang muna. Pagpasok na talaga yung bolt niya sa
thread niya o tsaka ako ngayon gagamitan ng malakas na impact para humigpit na siya ng todo. Ganun ako maggamit ng impact wrench para sigurado na hindi ako makalose thread. Tapos yung nut dito sa bushing niya na number 22, higpitan mo na maigi yan mga boss. Ayan yung hinigpitan ko. Tapos balik ka uli dito sa left side ng lower arm mo, higpitan mo na ngayon maigi yung number 19 dyan. Hindi pa pwedeng maluwag dyan mga boss ha. Medyo magkakaroon kayo ng ingay kapag hindi masyado mahigpit dyan. Baka mamaya yung lagutok hindi mawala. Tapos dahil nga sa damage na rin yung stabilizer bushing nito, pinalitan ko na rin yan ng bago. Tapos pag nailagay mo na yung bracket niya, pwede mo nang ilagay itong 2 bolt na number 12. Dyan mga boss, kailangan maayos din yung pagkakahigpit nyo dyan. Para sigurado kayo na hindi na nga siya magkakaroon ng panlagutok or ingay dito sa ilalim nyo. O ayan yung stabilizer bushing niya. O. Kita nyo, lumipis na rin. Pag naipakapit nyo na yung mga bolt o gamitan nyo na siya ng impact wrench nyo, tapos higpitan nyo siya ng maayos. Tsaka nyo inilagay itong nut dito sa stabilizer linkage nyo. Gamit kayo ng 17 na socket wrench. Higpitan nyo rin yan ng mabuti mga boss. Tapos itong port nya, ilagay nyo na dito sa shock absorber. Siguraduhin nyo lang na yung port is naka-guide. Para sigurado kayo nakasentro yan at pag hinigpitan nyo ng impact wrench, okay na okay. Pag okay na, dito naman sa bushing ng strut fork nyo, idiin nyo itong lower arm. Tapos ilagay nyo na itong bolt nyan, number 17. Medyo matigas siya ng kaunti. Haluin nyo lang siya ng ball hammer nyo, papasok. Tapos kapag medyo sumisikip, medyo didiin nyo lang yung lower arm. Ayan o, nakita nyo yung pako, nakatapak ako dyan. O, diba? Pagpasok na, pwede mo nang ilagay ngayon itong nut nya. Ayan yung pako, tingnan nyo. Ganun lang discard dyan. Tutulak nyo ng paa nyo, pababa. Dahil nga pasok na yung bolt, pwede mo nang ilagay yung nut nya. Ayan yung nut nya. Pag naipakapit mo na itong nut dito sa thread, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo. Kontrahan yan mga boss ha. Ayan, dapat mga boss, higpitan mo yan maigi. Tapos pwede mo nang ilagay itong ball joint dito sa lower arm mo. Ayan yung tinuro ko. Isushoot mo lang yan. Kasama na dyan sa pagkabit mo itong buong steering knuckle niya. Dapat may ilagay mo na rin itong outer ng CB joint mo. I-shoot mo na rin para hindi ka mahirapan. Sabay-sabay mo yan mga boss ilalagay. Kailangan may i-shoot mo na rin itong CB joint mo dito sa hub niya. Tapos ilagay mo na yung upper arm ball joint mo dito sa steering knuckle. Number 17 yung nut niyan. Higpitan nyo ng maayos. Tapos huwag nyo kalimutang ilagay yung cutter pin niya. Mahalaga kasi yung cutter pin niyan mga boss para kung sakali mang maluwag, hindi siya tutuloy kasi nga nakaharang yung cutter pin. Ayan yung sinasabi kong cutter pin mga boss. Ayan yung nilalagay ko sa nut. Pag nailagay nyo yung nut, ayan yung pinakamaglalak dyan. Para hindi basta-basta matanggal yung nut. Pag okay na, dito naman tayo sa ball joint. Lagay mo yung nut niya na number 17. Pag nailagay mo na yung nut niya, pwede mo na siyang higpitan gamit yung socket wrench mo. Lagi kong paalala mga boss higpitan nyo na maigi yan sa mga parte ng ball joint, tie rod. Kasi pag lumuwag yan, kakalug yan o kaya magkakaroon siya ng lagutok. Tapos pwede mo nang isunod itong tie rod niya. I-shoot mo lang yan sa knuckle niya, tapos ilagay mo na yung nut niya na number 17. Pag napakapit mo na, higpitan mo na ng impact wrench mo, tapos ilagay mo na rin yung cutter pin niya. Ayan yung cutter pin Kinakamay ko lang yan. Ayan yung plies ko yun. Pag nailagay nyo naman yung cutter pin, tupiin nyo lang para hindi siya matanggal. Ganon din dito sa ball joint nya. Ayun yung sa ball joint, may cutter pin din yan. Siguraduhin mo lang na yung pagkakabit mo ng cutter pin is nakasentro dyan sa nut para hindi ka mahirapan. Katulad ng ginagawa ko, di ba? Ayan, medyo makapal yung cutter pin yan. Hindi ko kaya tupiin. Kaya ginamitan ko siya ng plier. Pag okay na, pwede mo nang ilagay itong brake caliper mo. Meron yan 2 bolt na number 17. Siyempre naman, pag kinabit mo yung mga bolt yan, dapat kamayin mo para sigurado ka na hindi ka makalustred. Ayan yung isa pa sa baba. Bali 2 yan mga boss Isa sa taas, isa sa baba. Tapos pag naipakapit mo na yung mga thread niyan, gamit ka ngayon ng impact wrench mo. Kung wala kang impact wrench, box wrench, higpitan mo na siya ng maayos. Tsaka mo yun isunod yung 2 bolt dito sa brake hose mo. Number 10 naman yung bolt dyan. Basta na ipakagat mo na yung mga thread niyan, gamitan mo na ng impact wrench mo para humigpit. Ganun lang kasimple yun mga boss. At dahil okay na, pwede na natin ilagay itong nut dito sa hub. Sa pagkabit niyan mga boss, gagamit ka dyan ng number 36 na socket wrench. Dapat may makakasama ka kasi ang gagawin mo dyan, patatapakan mo sa kanya yung preno. Tapos ikaw naman, higpitan mo yan gamit yung tubo. Tinubo ko yan mga boss para siguradong mahigpit. Ayan nakikita nyo. Mahalaga na mahigpit yan para hindi kayo magkaroon ng problema. At pag nahigpitan nyo na yan mga boss, ang gagawin dyan, ilalak nyo pa yan.
gagamit kayo dyan ng sinsel kasi merong gatla itong outer velocity nyo, tapos at ito namang nut nyo, meron kayong sisinsilin dyan para itupi at pumasok dito sa gatla ng outer velocity nyo para mag-lock siya. Ganun lang mga boss, tapos pwede mo nang ilagay itong gulong nya. Tapos i-road test na namin ito ng may-ari. Ba tayo mandar? Ay, naka-neutral pala. Wala connection nung suspension sa hindi pagandar. Ayaw mandar. Naka-neutral pala eh. Naka-neutral pala. Ah. Ano nga? Okay na. Hindi, okay na? Ito, wala na ingay eh. Hindi katulad nung nung nahams ako eh, may lumagot ako ito. Tulad ng ganyan, no? Mm. Ay ka.